Kunin niyo po ang inyong mga Bible, buksan sa Psalm 119. Every Wednesday night, pinag-aaralan po natin ang Psalm 119. At alam natin, ang Psalm 119, ito po yung relasyon ng psalmist sa salita ng Panginoon. At dito makikita natin kung paano yung commitment ng psalmist sa salita ng Panginoon ay inihayag. Pero, sa pag-aaral po natin ng Psalm 119, nakafocus po tayo hindi lamang kung paano yung commitment ng psalmist sa salita ng Panginoon, kundi kung paano din yung psalmist ay nanalangin according sa salita ng Panginoon. Now, in Psalm 119, verse 65 to 80, Psalm 119, verse 65 to 80, pag-aaralan po natin yung stanza 10 and stanza John. Alam natin po na meron pong 22 stanza ang Psalm 119 at bawat letra po ng Hebrew alphabet ay nagre-represent ang bawat stanza. At tayo po ay nasa stanza 10 and stanza John, which is 65 to 80. Basahin ko po yung verse 65 and then we're going to pray. Psalm 119 verse 65, Thou hast dealt well with thy servant, O Lord, according unto thy words. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay lumalapit Panginoon sa inyo nang meron pong pagpapakumbaba at pagpupuri Panginoon sa inyo pong kabutihan at katapatan sa amin. We're praying Ama na bigyan niyo kami ng kaunawaan ng Psalm 119 sa mga oras po dito. Higit sa lahat makita namin Panginoon kung paano yung ang psalmist, si David, ay meron pong commitment sa inyo pong salita at relasyon sa inyo sa pamagitan ng mga panalangin. We're praying naman na tulungan niyo kami maunawaan ito upang magkaroon kami ng tamang application sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo kami, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, tonight po, pag-aaralan po natin yung dalawang stanza, Tet and John. Now, yung stanza Tet, ito po yung nagpapatungkol sa affliction ng psalmist. Pinakita dito ng psalmist kung paano siya ipinakumbaba. Yung the word afflicted in Psalm 119 verse 65 to 72, ibig sabihin po nito, ginawa ng Diyos na si David ay maging mapagkumbaba. Mapagkumbaba, in a way na parang ang Panginoon, hinayaan niyang mangyari ang mga bagay kay David upang siya ibaba. At dito ipinakita ng psalmist, David, kung paano sa gitna ng kanyang affliction ay meron siyang pagnanasa, meron siyang enjoyment, meron siyang amusement sa salita ng Panginoon. Yan po ang stanza 10. Now, tingnan natin po. In verse number 65, Thou hast dealt well with thy servant, O Lord, according unto thy word. Sabi po dito ng psalmist, Panginoon, Thou hast did a good pleasant things with thy servant. Yung word na Thou hast dealt well, ibig sabihin nito, in-acknowledge ng psalmist na ang pagkilos ng Diyos sa kanya ay mainam at mabuti. Now, kahit tayo ay makaranas ng affliction, kahit hinayaan ng Diyos na tayo dumating sa isang punto na tayo ay mababa, tayo ay malungkot, tayo ay afflicted, makita natin na i-acknowledge din natin, katulad ng ginawa ng psalmist na in-acknowledge pa rin niya na ang Diyos ay kumikilos sa kanya ng mainam. Thou hast dealt well with thy servant, O Lord. Not only that, yung pagkilos ng Diyos, hindi lamang mabuti, hindi lamang mainam sa kay David, kundi ito din ay ayon sa salita ng Diyos or ayon sa mga pangako ng salita ng Diyos o ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Tandaan po natin, pag po ang Diyos ay kumilos, ito po ay laging nasa loob lamang ng kanyang kalooban na kanyang ipinakita sa salita ng Panginoon. At tayo, bilang mga mananampalataya, kung maranasan natin yung naranasan dito ng psalmist na hinayaan ng Diyos na si David ay maging afflicted, makita natin na i-acknowledge natin na yun, mabuting ginagawa ng Diyos sa atin. Instead na tayo magreklamo, i-honor natin ang Panginoon sa pag-acknowledge na mabuti ang pagkilos ng Diyos sa atin. At that's verse number 65. Now, ano pa? In verse number 66, sabi dito ni David, which is ito yung kauna-unahang prayer in this stanza, sabi ni David, Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Yung pong good judgment ng verse 66, ito po ay
sa Hebrew original, ang ibig sabihin po niyan ay taste or perception. Panginoon, turuan mo ko ng tamang panlasa or tamang pananaw at ng kaalaman ng iyong kalooban. Bakit? Kasi naniniwala ako, sabi ng psalmist, for I have believed thy word. Alam ko, Panginoon, ang iyong salita ay mabuti. Ang salita mo ay maglilid sa akin sa katotohanan, maglilid sa akin sa safety. Kaya Panginoon, turuan mo ko, bigyan mo ko at turuan mo ko ng tamang pananaw at ng kaalaman kasi naniniwala ako sa iyong salita. What kind of prayer it is? Napakakamanghamang ng panalangin na Panginoon, alam ko na ang pananaw ko ay hindi ko maaasahan. Ang pananaw ko ay hindi ko mapagtitiwalaan. Pero ang pananaw na ibibigay mo at ituturo mo sa akin, yun ang aking pagtitiwalaan. At yung kaalaman ng iyong kalooban, turuan mo ko ng mga bagay na yun dahil ako'y nananampalataya at naniniwala sa iyong mga kautusan. Yan ang sabi ng psalmist in verse 66. Ano pa? In verse 67, ito po yung unang pagbanggit o pag-testify ng psalmist sa ginawa sa kanya ng Diyos. O yung naranasan niyang affliction. Verse 67, before I was afflicted, I went astray, but now have I kept thy word. Dito sabi ng psalmist, ako ay ginawang mababa. The word afflicted there is parang ipinakumbaba. Dito makikita natin na pwede ito yung mga pangyayari na nangyari sa buhay ni David. Maaari ito yung panahon na siya ay nagkasala sa Panginoon. Kung ito yung probably yung panahon na siya ay malayo sa Panginoon. Pero dito sinabi ng knowledge ni David, nung ako ay, kung hindi ako in-afflict, kung hindi ako pinababa ng Diyos, ako ay nagkakasala. The word I went astray, ang ibig sabihin po nun, I go err or I sin against the Lord. So, dito pinakita ni David, nung hindi pa ako ina-afflict ng Panginoon, nung hindi ko pa nararanasan yung magiging mababa or affliction, ako ay nagpapatuloy sa aking kasalanan. At alam natin, ito yung minsan makatotohanan sa atin. Pag tayo bilang mga mananampalataya ay nasa kasalanan, ang Panginoon ay katulad ng psalmist, tayo ay ipapababa sa mga pamamagitan ng kanyang pamamalo. At kung hindi natin mararanasan yun, hindi tayo babalik sa Panginoon. Hindi tayo titigil sa pagkakasala. At yun ang testimony ni David na dito, before I was afflicted, I went astray. But now, I have kept thy word. So dito makikita natin kung paano yung affliction na nakuha niya mula sa Panginoon, ito ang nag-alis sa kanya sa pamamaraan at sa buhay na gumagawa ng kasalanan that went astray. Pero ngayon, dahil sa pagkilos ng Panginoon, iniingatan niya na ang salita ng Panginoon. So, babalik tayo dun sa verse 65 na in-acknowledge ni David na Panginoon, Thou hast dealt well with thy servant. Now, ang tanong, halimbawa ganito, kapag ba tayo ay makaranas ng pagsubok na galing sa Panginoon, makaranas tayo ng pagpapalo sa Panginoon, kaya din ba nating sabihin sa Panginoon, Panginoon, Thou hast dealt well with thy servant. Mukhang mahirap yun. Pero kung titingnan natin ang plano ng Panginoon at ang layunin ng Panginoon, hinahayaan tayo na maging afflicted dahil sa ating kasalanan o dahil sa ating pananampalataya. Pero tandaan po natin, katulad ng sinabi ng Hebrews chapter 12, lagi po magre-resulta ito ng katuwiran sa atin. At dito sa example po ng psalmist, before he was afflicted, he went astray, pero ngayon, he kept ang salita ng Panginoon. So, affliction is beneficial sa mga mananampalataya. In verse 68, sabi pa dito ni David, Panginoon, Thou art good, and doest good. Panginoon, yung affliction na binigay mo sa akin, yung affliction na nagtama sa aking landasin, mula sa pagkakasala at pag-iingat, patungo sa pag-iingat ng iyong salita, ito yung pagpapakita lamang na Thou art good. Panginoon, Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Because of that, another prayer in verse 68, dahil doon, teach me thy statutes. So dito, another prayer ng psalmist sa stanza 10.
kung paano siya una nanalangin in verse 66 na teach me good judgment and knowledge. And in 68, another prayer na Panginoon, teach me thy statutes. So dito yung psalmist, habang nararanasan niya yung affliction, habang nararanasan niya yung pagtatama ng Panginoon, wala siyang ibang panalangin, kundi, Panginoon, turuan mo ko. Turuan mo ko ng mainam na pananaw, ng kaalaman at ng iyong kautusan. What a kind of prayer na binigay dito ng psalmist. In verse 69, ito na yun, pumasok na ngayon yung mga kaaway ni David. Sabi dito in verse 69, the proud have forged a lie against me. Ibig sabihin, yung mga kaaway ni David, merong mga accusation na ibinigay at binato kay David. Just like Job. Remember, si Job, na kahit siya ay matuwid at perfect man, sabi ng Job chapter 1, hinayaan ng Diyos na maranasan yung mga pagsubok niya. Pero anong ginawa ng mga kaibigan niya? Nagkaroon ng accusation kay Job. At ganun din ang naranasan dito ni David. Sa gitna ng affliction na naranasan niya, yung mga proud ay nagkaroon ng accusation or they forged a lie against David. Pero sa gitna ng accusation ng kanyang mga kaaway, ito ang sabi ni David in verse 69, but I will keep thy precept with my whole heart. What kind of Christianity meron yung psalmist dito na kahit kasinungalingan ang binabato sa kanya, merong commitment yung psalmist na Panginoon, alam ko na itong sinasabi ng mga tao sa paligid ko, pero ako'y magpapatuloy na ingatan ng iyong salita ng buong puso ko. At ayan ang tamang response. Yes, tayo sa ating panahon, hindi tayo exempted sa ganitong kalalagayan. May mga tao na magpo-purge ng lie against us habang tayo ay susunod sa salita ng Panginoon. Pero tandaan natin, gayahin natin yung ginawang commitment ng psalmist. I will keep thy precept with thy whole heart. Verse 70, ito pa, ang description ng mga kaaway ni David. Their heart is as fat as grease. Ang ibig sabihin po nun, yung mga kaaway ni David, yung mga proud ng verse 69, ay hindi lamang sila proud na nagbibigay ng accusation laban kay David, but also in verse 70, yung kanilang mga puso ay mataba. Katulad ng grease. Ano sa Tagalog po yung grease? Yung sebo, parang mataba. Ang ibig sabihin po, ang expression po na ito ay nagpapatungkol na itong mga kaaway ni David, sila yung malulusog, sila yung may mga kaya, sila yung mga may makapangyarihan, sila yung merong power in the community, merong wealth, merong good health, sila yun yung ibig sabihin nun. Pero kahit yung mga kaaway niya ang merong kakayanan, mga kalaban niya ang mga mayaman at makapangyarihan, sabi dito ni David, but I delight in thy law. So, yung mga kaaway dito ng David, nagpapakita ito yung mga rulers, yung mga makapangyarihan, na hindi lamang nagbibigay sila ng accusation kay David during his affliction, pero ito din yung mga tao na may kaya, popular, makapangyarihan, pero sa gitna ng kalalagayan ng kanyang mga kaaway, ang sabi dito ni David, hindi lamang iingatan niya ang kautusan ng Panginoon, verse 69, in verse 70, ito pa, I delight in thy law. The word delight is amuse. Siguro, nakakita na ba kayo ng halimbawa, isang science experiment na parang namangha ka na, wait, ganun pala ang reaction ng halimbawa, fireworks. Lahat siguro tayo nakakita na ng fireworks. Pagka nakakita tayo ng mamahaling fireworks na sumindi, yung nagiging reaction natin is we are amused. Yun yung word na delight na ginamit dito ni David. Na hindi siya sa gitna ng kalalagayan ng kanyang mga kaaway, ang sabi dito ni David, I delight in thy law. Amused sa salita ng Panginoon. Now, ang tanong, Christian, si David, ganito ang kanyang commitment, relationship sa salita ng Panginoon. Every time nabubuksan niya ang batas ni Moses, the Pentateuch, the law, meron siyang amusement. The 5 books of Moses. Right now, hindi lamang 5 libro ang meron tayo. Meron tayong 66 book na pwedeng i-amuse at nasahin. Ang tanong, meron ba tayong ganitong reaksyon sa salita ng Panginoon? Whenever nabubuksan mo ang salita ng Panginoon, just like David, do you have amusement or delight sa salita ng Panginoon? That's a question and a challenge for each one of us.
And lastly, in verse 71, na inulit dito ni David yung kanyang affliction na binanggit niya in verse 67. In verse 71, it is good for me that I have been afflicted. Now, what kind of testimony ito ni David? Mabuti sa akin na ako ay pinababa ng Diyos. Mainam sa akin, it is good for me na ako ay makaranas ng affliction. Dahil, anong dahilan dito ni David? In verse 71b, sabi dito, that I might learn thy statutes. That I might learn the statutes. Just like the book of Lamentation na pinag-aaralan natin Sunday afternoon, na kailangan nating maranasan minsan yung affliction na galing sa Panginoon upang matutunan nating magtiwala sa Kanya. Katulad ni David, katulad ng book of Lamentation, dito si David in-acknowledge niya na kung hindi niya naranasan ang pagpapababa sa Kanya ng Panginoon, hindi niya matututunan ang salita ng Diyos. May mga bagay sa ating Christian life, sa ating buhay Kristiyano, na hindi natin matututunan kung hindi natin mararanasan. Una't higit sa lahat ang magtiwala sa Panginoon. Kahit anong attend natin sa church, pero kung hindi ka makaranas ng pagsubok, hindi itest ng Panginoon ang pagtitiwala mo sa Kanya, hindi mo matututunan ang magtiwala sa Panginoon. The same thing, dito ang sabi ni David, that I might learn thy statutes. And as David conclude this stanza, is stanza 10, ito ngayon, tingnan niyo po. Yes, nakita natin kanina yung mga kaaway niya na nag-aakusa sa kanya, yung mga kaaway niya na may kaya, mayaman, makapangyarihan. Pero sabi dito ni David in verse 72, the law of thy mouth, Panginoon, is better unto me than thousands of gold and silver. What a testimony! What a testimony dito si David. Hindi lamang siya merong delight sa salita ng Panginoon, meron din siyang testimony na Panginoon, ang batas ng iyong mga bibig, ng iyong bibig, ay mas mainam kaysa sa libo-libong ginto at pilak. What a testimony dito ni David, na dito niyo makikita kung paano yung commitment ni David sa salita ng Panginoon, kung paano yung relasyon niya sa salita ng Panginoon. Na kahit operan si David, anong pipiliin mo, David? Itong libo-libong gintong pilak o ang salita ng Panginoon? Walang ibang pipiliin si David kundi ang salita ng Panginoon. Now, ang tanong, Christian, ito ang commitment ng psalmist. Ito yung relasyon niya sa salita ng Panginoon. Ang tanong, how about us? How about you? Ganito din ba ang trato natin sa salita ng Panginoon? Na parang mas mainam pa ito sa ginto at pilak, sa yaman ng mundo, na kahit tayo ay ipaparanas sa atin ng Diyos ang affliction upang matutunan natin ang Kanyang salita, kailangan natin matutunan na magkaroon ng tamang pananaw sa salita ng Diyos. What kind of life, Christian life, ang ipinakita dito ng Diyos sa buhay ni David? Na ang panalangin nga dito ni David in verse 68 and 66, Panginoon, turuan mo ko ng tamang pananaw, good judgment, ng kaalaman, knowledge. And in verse 68, teach me thy statutes. What a prayer ni David dito. Amazing stanza ng Psalm 119. Now, another stanza na kasunod po ng Tet is John, verse 73 to 80. Ito naman, actually, ito'y parang continuation. Ito'y continuation ng affliction ni David. Dito po, binanggit pa rin yung affliction niya. Pero dito, hindi hinighlight ni David yung kanyang pagtrato sa salita ng Panginoon. Unlike dun sa 65 to 72. Dito ipinakita ni David na habang nakakaranas siya ng affliction, ano yung mga panalangin niya sa Panginoon. The affliction of the psalmist and his prayer to the Lord. Verse 73, John, Thy hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn thy commandments. Dito, sabi ni David, in-acknowledge niya na ang Panginoon ang pumorma sa kanya, ang Panginoon ang naghubog sa kanya. At dahil doon, Panginoon, this is my prayer. Alam ko na ikaw ang naghubog sa akin. Ikaw ang pumorma sa akin. Hindi lamang ito nagpapatungkol sa creation ng Diyos kay David as a human being,
Ito din yung nagpapatungkol kung paano si David mula nung siya'y pagkabata hanggang siya'y lumaki ay ginawang hari ng Diyos. Yun ang tinutukoy dito ni David na mula nung ako'y bata, mula nung ako'y itinaas mong Panginoon at hanggang ngayon, kung paano mo ko hinulma, ina-acknowledge ko ng lahat ng nangyayari sa akin, ikaw ang naghubog at nagporma sa akin. At dahil doon, sabi ang tong prayer ni David, give me understanding that I may learn thy commandments. Dahil alam ko, Panginoon, na ikaw ang naghulma at nagporma sa akin. Alam ko na ikaw ang kumikilos sa aking buhay. Ito ang aking panalangin. Bigyan mo ko ng kaunawaan upang matutunan ko ang iyong mga kautusan. What a prayer it is. Tandaan niyo po, sa bawat mananampalataya, ang Panginoon ay merong pagporma at pagkilos at paghubog sa atin. Ang Panginoon po ang potter at tayo po ang clay. Hindi po ang clay ang nasusunod sa kanyang hulma, kundi ang potter. Now, kung halimbawa tayo ay creation ng Panginoon, tayo ay nilikha ng Diyos, kailangan nating maunawaan kung ano ang mga alituntunin ng ating manlilikha. At ganun ang ginawa dito ni David. In-acknowledge niya na ang Diyos ang naghulma sa kanya at nagporma sa kanya, kaya ang panalangin niya, Panginoon, bigyan mo ako ng kaunawaan upang matutunan ko ang iyong mga kautusan. So, what a prayer it is. That's the first prayer in this stanza. In verse 74, now dito makikita din natin in this stanza yung test of David's friendship, which is kung a-apply natin sa ating buhay, kailangan nating matutunan sa stanza na ito paano ba ang tamang pagkakaibigan o tamang mga taong ating sasamahan. In verse 74, they that fear thee will be glad when they see me because I have hope in thy word. Sabi ni David, yung mga tao, Panginoon, na may takot sa iyo, ay magagalak kapag nakita nila ako. Bakit? Sabi ni David, kasi, Panginoon, ako'y umaasa sa iyong mga salita. In verse 75, I know, O Lord, that thy judgment and are right. Ibig sabihin, yung mga husgado ng Panginoon, referring sa salita ng Panginoon, ay matuwid at makatarungan. Hindi lamang yung mga kautusan, yung mga husgado or judgment ng Panginoon ang ina-acknowledge ni David na righteous, kundi ang Panginoon, verse 75b, and that thou in faithfulness has afflicted me. So hindi lamang yung judgment ng Panginoon ang matuwid, it could refer sa judgment ng Panginoon sa kanyang kasalanan, pero dito in-acknowledge ni David, Panginoon, thou art faithful. Kung paano mo ako pinababa, referring dun sa previous stanza, kung paano mo ako pinababa, ito yung nagpapakita lamang na ikaw, Panginoon, ay matuwid, ay tapat. Ikaw ay tapat. At yung mga salita at yung mga kautusan ay matuwid. That's verse number 75. Now, pagkatapos i-acknowledge dito ni David ang Panginoon, itinaas ni David ang Panginoon, in verse 76 to 80, ito po ay naglalaman ng 5 prayer ni David. Habang in-acknowledge ni David na Panginoon, ang mga kautusan mo, ang judgment mo, ang mga salita mo ay matuwid, at ikaw ay tapat, now, Panginoon, ito yung aking mga prayer. Habang nararanasan mo ang affliction mo, ito ang aking mga panalangin. Verse 76, unang panalangin, let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant. Panginoon, yung mahabagin mong kabutihan, ang aking maging kaaliwan. What a kind of prayer na, Panginoon, I'm afflicted right now. Alam ko, tapat ka sa pag-afflict sa akin. Pero Panginoon, yung mahabagin mong kabutihan, ang maging kaaliwan ko. That's his first prayer. In verse 77, let thy tender mercy come unto me, that I may live, for thy law is my delight. Panginoon, ang iyong kahabagan ay lumapit or dumating sa akin upang ako'y magpatuloy na mabuhay dahil ang iyong kautusan ng aking kaaliwan. Now, dito ipinakita ni David, yung verse 77, yung kanyang dependency sa awa ng Panginoon. Araw-araw bilang mga mananampalataya, kailangan nating
palaging umasa sa awa ng Diyos. Na dito, sa gitna ng affliction na naranasan ng psalmist, meron siyang palaging pag-asa o pagtitiwala or pag-depend sa awa ng Diyos. Alam niyo po ba na kung wala ang awa ng Diyos, hindi po tayo makakapagpatuloy, bilang mga mananampalataya, hindi natin mararanasan ang pagkilos ng Diyos. What a kind of prayer. In verse 78, another prayer dito ng psalmist, let the proud be ashamed, for they dealt perversely with me without a cause. Dito yung proud, ito yung same proud na tinutukoy niya in verse 69. Pero ang panalangin niya dito, Panginoon, wag ako ang mahiya, kundi yung mga proud, yung aking mga kaaway, yung mga arrogante. Bakit? Kasi tinarato nila ako ng mali, ng walang kadahilanan. So imagine niyo si David, ito inaakusahan, may kasinungaling na ibinabato sa kanya yung mga arroganting tao na kaaway niya, pero ang panalangin dito ni David, Panginoon, hindi ako ang mapahiya, kundi ang mga tao yun ang mapahiya dahil sila ay tinarato ako ng mali nang wala silang dahilan. At dito, ako, Panginoon, ito ang gagawin ko. Verse 78, I will meditate in thy precept. I will utter, I will speak your word. I will think about your word. That's what I'll do. In verse 79, another prayer, let those that fear thee turn unto me. Yung mga tao, Panginoon, may takot sa inyo, siya yung lumapit sa akin. Yun ang gusto kong samahan. Yun ang gusto kong kaibiganin. And in verse 79, not only the God-fearing friends, but also those that have known thy testimony. Panginoon, yung mga may takot sa iyo, yung mga alam ang iyong kautusan, sila ang lumapit sa akin. Hindi yung mga arroganting tao na tinatrato ako ng masama, ng walang dahilan. And lastly, another prayer in verse 80, let my heart be sound in thy statutes, that I may not be ashamed. Kanina ipinalangin ni David, yung mga proud, Panginoon, ang ashamed. Pero dito, sabi ni David, Panginoon, gawin mo yung aking puso na puro sa iyong mga salita. At yan pong ibig sabihin ng let my heart be sound. Let my heart be pure in thy word. Bakit? Upang hindi ako ang mapahiya sa harapan ng Panginoon. Ano tinutukoy dito ng being ashamed? Now, isang halimbawa po parang ganito. Kung tayo ay merong kautusan ng Panginoon na hindi ko halimbawa sinunod at naranasan ko ang resulta ng aking hindi pagsunod. Halimbawa, meron akong nilabag sa kautusan ng Panginoon na alam natin ang Panginoon, pag ginawa mo isang bagay, ang isang kasalanan, lagi pong merong masamang resulta po ito. At anong mangyayari sa akin na hindi ko sinunod yung salita ng Diyos at naranasan ko ngayon yung consequence ng aking hindi pagsunod, anong mangyayari sa akin? I will be ashamed. In a way na kaya mo naranasan ang bagay na yan ay dahil hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. At yan ang prayer ni David, Panginoon, gawin mong puro, pure ang aking puso upang hindi ako, sa iyong mga salita, upang hindi ako that I be not ashamed. And that's verse 80. At so, yan po ang stand sa John, kung paano ipinakita dito ni David yung mga panalangin niya. And actually, ito pong stanza John, 6 out of 8 verses ay naglalaman ng panalangin. So, pwede nating itrato na yung stanza John ay mostly panalangin ng psalmist para sa Panginoon o sa Panginoon. So, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyong pong salita na aming pong pinag-aralan. Salamat Panginoon kay David kung paano ang kanyang commitment sa inyong pong salita. At higit sa lahat, paano si David ay merong prayer life na pwede namin tularan sa aming pong mga panahon. Salamat Panginoon sa inyong salita. Pinupuri namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.